Ang pagmamahala nila ay mabilis na umusbong. Subalit, isang hindi inaasang trahedya ang nagpaguho sa kanilang mundo. Ito ang kwento ni Marvel at Mitcha Kokchanchik. Nagkakilala sila online sa pamamagitan ng social media on February 2024 at doon nagsimula ang kanilang love story. Si Marvel Facturan, 27, ay isang Filipina na taga Silang, Cavite. Samantalang si Mitcha Kokchanchik, 30, ay taga Slovenia, isang bansa sa Central Europe. Isa siyang online teacher at motivational speaker on mental health and obesity. Formal nilang inihayag sa pamamagitan ng isang post sa social media ang kanilang relasyon noong April 10, 2024. July 11 nang unang pumunta ng Pilipinas si Mitcha para ma-meet ng personal si Marvel at ang kanyang pamilya. Mabait at magandang makitungo si Mitcha, ayon sa ina ni Marvel na si Vilma. Makikita mong masaya at in love sila sa isa't isa, base na rin sa mga larawan na pinopost nila. July 15 nang formal na nagpropose si Mitcha sa kaarawan din mismo ni Marvel sa isang restaurant kasama ang kanyang pamilya. 2 linggo matapos ang proposal ay kinasal sila noong July 29 sa Silang, Cavite. Ilang araw matapos ang kasal ay bumalik saglit si Mitcha sa Slovenia para sa kanyang trabaho at para na rin mag-asikaso sa mga papeles para sa visa ni Marvel. Bumalik agad din siya sa Pilipinas noong September 2, 2024. December 17, 2024, sabay ang mag-asawang pumunta sa airport para sa kanilang magkaibang flights. Si Mitcha ay patungong Slovenia, samantalang si Marvel ay pupunta muna sa Tokyo, Japan para kunin ang kanyang visa pa Slovenia. Pagkalipas ng 5 araw, noong December 22, ay dumating na sa Slovenia si Marvel at sinundo siya ng kanyang asawa sa airport. Tumira sila sa isang inuupahang apartment sa Bled, isang maliit na bayan sa Slovenia, kung saan matatagpuan ang Lake Bled, isa sa pinaka-binibisitang destinasyon ng mga turista sa naturang bansa. December 26 na mag-post si Mitcha sa kanyang Facebook account ng mga masasayang larawan kasama ang kanyang pamilya at si Marvel. Makikita mong walang bakas ng problema o anumang indikasyon o palatandaan sa nalalapit na kapahamakan na magaganap ilang araw pagkatapos. December 29, sa kalagitnaan ng gabi, may narinig ang mga kapitbahay na mga boses na di umano ay nag-aaway at nagsisigawan sa isa't isa na nanggagaling sa apartment na tinitirahan ng mag-asawa. At sa kalaunan ay bigla na lang itong naging sigaw ng pighati. Tumawag ang mga kapitbahay ng pulis at pagdating ng mga otoridad doon ay nakatambad sa kanila ang duguan at wala ng buhay na si Marvel at nakatayo lang sa tabi nito si Mitcha na hindi nagsasalita. Si Mitcha ay agad-agad na inaresto kaugnay sa pagpatay at ayon sa balita ay dinala ito sa isang psychiatric hospital pagkatapos, kung saan napag-alaman din na siya ay may history na ng mental health struggles. Hinihintay pa rin ang mga isasampang kaso sa kanya. Ayon sa mga otoridad, si Marvel ay binugbog at sinaksak na maraming beses gamit ang kutsilyo hanggang sa mabawian na ito ng buhay. 1 linggo lang ang makalipas nang una siyang dumating sa bansa. December 31 na nang malaman ng kanyang pamilya ang karumaldumal na pangyayari matapos silang makatanggap ng tawag mula sa mga otoridad sa Austrian Embassy. Hindi makapaniwala si Vilma dahil wala siyang narinig ni o manong bakas ng pagkabahala o reklamo galing kay Marvel. Bigla po ako natulala po noon kasi sabi ko, ang saya-saya po nila sa social media pero bakit ganito? Ang sabi ni Vilma sa isang interview. Dagdag pa niya, wala po akong nakikitang bad sign sa kanyang attitude. Ang alam ko po is nag-prepare siya ng magiging trabaho ng anak ko doon. Ganun ang pangarap ng anak ko na makarating siya doon, magkapagtrabaho siya doon. Sa kasamaang palad, wala pa rin konkretong dahilan o motibo sa likod ng pagpaslang at tuloy pa rin ang investigasyon.
Ang mga labi ni Marvel ay iuuwi na sa Pilipinas sa susunod na linggo sa tulong na rin ng DFA. Anong masasabi nyo sa kwentong ito? Feel free to comment down below and thank you guys for watching.